Mahal kita, ngunit paalam. Episode 2. Pagkarating namin ng park, agad tinanong ako ni Erica. Anong sasabihin mo, Kate? Aaminin mo na ba sa akin kung sino ang crush mo sa school? Nanunuksong sabi nito. Hindi Sabi ko na kinakabahan. Crush mo ba si Jeff? Kaya parang nagselos ka kanina? Uy, aminin mo na. Hindi. Baka naman si Josh. Kasi minsan nakatingin ka sa kanya. Sabi uli nito. Hindi nga rin. Inis na sabi ko. Baka naman si Rex o di kaya si Ando, di kaya si... Pwede tama na. Sabi hindi nga eh. Alam mo, Erica, manhid ka. Naiiyak na sabi ko. Anong ibig mong sabihin, Kate? Takang tanong niya. Naiiyak na ako sa harap niya. Pero pinilit kong tumingin sa kanya. Gusto kita, Erica. Gustong gusto kita. Higit pa sa kaibigan. Sabi ko na naiiyak, saka tumakbo paalis. O anak, bakit ka umaiyak? Takang tanong ni Mama. Kakarating ko lang ngayon sa bahay namin. Wala po ito, Ma. Kapag pumunta si Erica dito, sabihin mo na wala ako. Sabi ko, sabay pasok sa loob. Maya-maya ay narinig ko na tila may kumatok sa labas. Sino yan? Narinig kong sabi ni Mama. Si Erica po ito, tita. Nandito po ba si Kate? Oo, iha. Pero sinabi niya sa akin na sabihin ko daw sa'yo na wala siya. Sabi ni Mama. Nakakainis talaga si Mama. Hay, siguro napangiti rin sa Erica. Pwede ko po ba siyang puntahan, tita? Oh, sige, iha. Andun siya sa kwarto niya. Maya-maya ay may narinig ako na kumatok sa kwarto ko. Kate, please buksan mo to. Umalis ka na, Erica. Sabi ko dito. Sige na, please. Gusto kita makausap. Kahit sandali lang. Pakiusap nito. Ano bang gusto mong sabihin? Sabi ko. Papasukin mo muna ako. Hindi ko talaga siya kayang tiisin. Kaya naman, tumayo ako sa kama ko para pagbuksan siya ng pinto. Umupo kami pareho sa kama at seryosong nakatingin sa isa't isa. Nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko habang nakatingin sa mga mata niya. Totoo ba, Kate? Seryosong sabi nito. Napayuko ako at di nakapagsalita. Hinawakan niya ang mukha ko pataas at palapit sa kanya. Titig na titig kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naguguluhan ako sa ginagawa niya. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Bigla na lang niya akong hinalikan sa labi. Hindi ko alam kung paano mag-react. Si Erica ba talaga to? Hindi ako makapaniwala. Hindi ako nakapagsalita sa ginawa niya. At bigla itong ngumiti. Alam mo ba? Sobrang saya ko ngayon kasi di ko akalain na pareho pala tayo ng nararamdaman. Gusto rin kita, Kate. Matagal na. Higit pa sa kaibigan. Sabi nito at bigla akong niyakap. Niyakap ko rin siya pabalik. Simula sa araw na yon, ay nagkaroon kami ng sekretong relasyon. Lagi siyang pumupunta sa bahay namin at halos buong maghapon siya roon kapag walang pasok. Lagi kaming nasa kwarto at halos di kami lalabas doon at nanonood lang ng kung ano-ano saka naghahalikan. Hindi naman nagduda ang mga magulang ko dahil pareho naman kaming babae. Ang iniisip lang nila ay mag-best friend lang kami. Alam mo, B, gusto ko magpaputol ng buhok. Tingin mo, bagay kaya sa akin? Tanong ni Erica sa akin habang nakahawak sa kamay ko. Nanonood kami ngayon ng JL movie. Nako, B, di bagay sa'yo, mas maganda ka kapag mataas ang buhok mo. At saka isa pa, baka magduda sila sa atin eh. Sabi ko. Sa bagay, tama ka, B. I love you. Sabi nito sabay halik sa akin sa labi. I love you too, B. Makalipas ang 4 na buwan, ay naging matibay ang lihim
na relasyon namin. Hanggang sa malapit na kaming magtapos ng high school. Isang gabi, ay binisita ako ni Carl sa bahay namin. Kasama ang mga magulang nito. Ayoko na lumabas, pero pinilit ako ni Mama. Kate, halika na rito. Kanina ka pa hinihintay ng bisita natin. Masamang pakiramdam ko, Mama. Sige na, Kate, halika na. Huwag mo kami pahiya sa bisita. Dahil nandito na rin ang papa mo at ikaw na lang ang kulang. Sabi ni Mama. Kaya naman, wala na akong magawa kung hindi ang bumaba. Agad na tumayo si Carl nang makita ako, habang titig na titig sa akin. Dito ka, Kate, ang ganda-ganda mo. Sabi ni Carl at pinaghila ako ng upuan. Inirapan ko lang siya at napansin ko na tila namamanhikan siya kasi maraming pagkain sa mesa. At kumpleto ang pamilya namin. So, Tony, sabi ng papa ni Carl, since matagal na natin itong pinagkakasunduan na kapag nasa tamang edad na sila, ipapakasal natin sila. 17 pa lang anak ko ah. Ang aga niyo naman yatang mamanhikan. Putol ni Papa sa sinabi niya. Pasensya na, gusto lang makita ng anak kong anak mo. At di pa talaga ito pamamanhikan. Nais lang naming bumisita. Okay, pwede kayong bumisita dito pare, kung kailan niyo gusto. Pati na rin ang anak mo. Hay, nakakainis! Kung makapagplano sila sa akin para bang pag-aari nila ako. Pansin ko na panay ang sulyap sa akin ni Carl, kasabay ng pagngiti. Inirapan ko lamang siya kasi wala talaga akong gusto sa kanya. Naalala ko si Erica. Kamusta na kaya siya? Pinagkasunduan rin kasi siyang ikasal kay Vincent. Kumain ka na dyan, Iha. Bakit halos ayaw mong galawin ang pagkain mo? Sabi ko sabay tayo at alis. Kate! 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 Tawag ni Papa pero di ko siya pinansin at pumasok ako sa kwarto ko. Pasensya na sa anak ko ha. Masama ng pakiramdam niya. Rinig kong sabi ni Mama. Nakakainis! I hate this kind of life ever! Bakit ba nila ako ginaganito? Hindi ba nila ako anak? Na di man lang nila tinanong kung anong gusto ko? Sabi ko sabay ng pag-iyak. Kinabukasan, nakahanda na akong pumasok sa school nang tawagin ako ni Mama. Kate, nandito na ang best friend mo sa gate. Hinihintay ka. Ang sabi ni Mama. Agad na bumaba ako at pumunta ng gate dahil hinihintay ko talaga siya. Good morning, B. Sabi nito sa akin pagbukas ko ng gate. Good morning din, B. Ang ganda mo talaga, B. Nakakaganda ng araw. Nakangiting sabi ko. Napangiti rin siya. Mas maganda ka, B. Tara na. Sabi nito kasabay na paghawak sa kamay ko. Alis na kami, Ma. Sigaw ko dito. O sige, anak. Naglakad kami habang magkahawak ang kamay. Alam mo ba, B? Pinuntahan ako ni Carl sa bahay kagabi kasama ang mga magulang niya. Tapos anong sabi? Sabi ng papa ni Carl, ipapakasal daw ako sa anak niya kapag nasa tamang edad na ako. Hay, ramdam kita, B. Kasi ako rin ipapakasal rin ako kay Vincent. Malungkot na sabi niya. Ano nang gagawin natin, B? Ano lang tanong ko. Hindi ko alam, B. Mag-ingat na lang tayo na hindi nila malaman ang tungkol sa atin. Dahil sigurado ako na paghihiwalayin nila tayong dalawa. Seryosong sabi nito. Oo nga, tama ka, B. Nandito na tayo. Huwag mo na akong tawagin, B, baka makahalata sila. Bulong nito sa akin at hinila ako sa bench. So, early bird na naman tayo, Kate. Halika na, magmerenda muna tayo habang naghihintay. Sabi nito. Sige, anong gusto mong kainin? Tanong ko. Yun pa rin. Dahil malapit lang ang kantin sa bench, ay binili namin ang paborito namin as usual. Nakaupo kami nang lapitan na naman kami ng mga boys. Hi, ito na naman sila. Good morning mga cute, sabi ni Vincent habang nakatingin kay Erica. Hi Kate, ang sabi naman ni Carl. Hi, ang aga-aga nang gugulo kay sa amin. Pwede bang bigyan niyo naman kami ng space? Inis na sabi ko. Hayaan mo na Kate. Ang sabi ni Erica sabay ngiti. Maupo kayo. Manilibre ba kayo? Ay, mahilig talaga siya sa libre. Oo naman. Basta ikaw, Erica. My future wife.
Sabi ni Vincent kasabay kindat dito. Napailing naman si Erica habang nakatingin sa akin. Konti na lang masusuntok na talagang Vincent na to. Siyempre, di rin magpapatalo ang future husband ni Kate. Anong gusto mo, Kate? Nakangiting tanong ni Carl sa akin. Ang gusto ko, malis na kayo. Pwede ba yon? Istorbo kayo sa amin. Inis na sabi ko. Ay, ang sungit naman ng future wife mo, Carl. Di bali pare, mamahalin din ako ni Kate. Kampanting sabi nito. Asa ka pa? Masungit na tugon ko. Tara na nga, Erica. Nakakulang ganang magmerienda? Sabi ko, sabay hila sa kanya. At sumunod naman siya sa akin. Kate, masyado kang nagpapahalata. Baka magduda sila sa atin. Dahan-dahan lang sa galit. Sorry, di ko mapigilan eh. Lalo na sa Vincent na yon na kung makalapit sa'yo, wagas. Ako rin naman eh. Naiinis rin naman ako tuwing malapit sa'yo si Carl. Kaya lang, pinipigilan ko ang sarili ko kasi natatakot ako na baka makahalata sila. Ayoko na malayo sa'yo, Kate. Alam mo yan. Ayoko rin naman malayo sa'yo, Erica. Natatakot ako. Kaya nga dapat mag-ingat tayo, di ba? Para hindi sila magduda. Huwag kang mag-alala. Makakamit din natin ang freedom natin, okay? Okay, B. Mahinang sabi ko. Maya-maya nag-ring na ang bell para sa flag ceremony at nag-umpisa na ulit ang klase. Maraming salamat sa panonood. Please abangan nyo ang next natin na episode. Again, ako po si DJ Cute Root at ito ang Mahal Kita, Ngunit Paalam. Please follow my page for the next episode. Thank you, everyone!